forward to working with all of you po. Maraming salamat. At Senator Mark, do you have any opening statement? Yes, thank you. First and foremost, I would like to extend my thanks to our committee chairman, Senator Bongo. At itong battle against lupus needs more champions, and I'm happy to include Senator Bongo as another champion for lupus. And also Secretary Ted Herbosa. Papasalamat din po ako kay Secretary Ted dahil ngayon pa lang kinocommit niya na ah, kasama siya sa mga lupus warriors, lupus champions dahil yung mga nakalaan sa yung mga provisions sa batas administratively kaya na niya i-implement. So he's committed to implement some of these provisions. So ngayon pa lang napakaganda na ng performance ng committee natin at umpisa pa lang meron ng mga changes to benefit lupus patients. Kaya malaki po ang pasasalamat ko sa ating napakasipag na chairman at syempre po sa ating napakagaling na secretary, Ted Herbosa, all of us incidentally were together in the COVID fight. We were in the front lines, all of us were in the front lines together, and I'm happy that we're also now in the front lines of the lupus fight. Kaya maraming salamat po. And I just like to share some of my experience kung ba't ako naging lupus champion. Of course, we've been fighting lupus for many years. My wife is a lupus warrior. And kasama niya po yung mga lupus warriors ng Hope for Lupus dito sa ating committee ngayong araw. So tayo po, baka pwede pong tumayo ang ating mga lupus warriors. Thank you. And before, kinikwento niya po sa akin that hindi pa niya alam na may lupus siya. Nagkakaroon lang siya ng mga symptoms. Sumasakit po yung mga joints niya at nagkakaroon din siya ng pain sa katawan niya. And hindi niya alam kung bakit. And there are times na hindi nga siya nakakabangon at hindi niya alam kung ano, wala pang diagnosis. So halos wala siyang gamot at hindi niya alam kung paano ipapagamot yung mga simptomas niya. So napakalaking problema kinakwento niya sa akin dati. And it was only when she was diagnosed with lupus na medyo guminhawa na yung mga symptoms niya. And of course, with lupus, you can live a long and productive life. That's why it's important that you're diagnosed early. Ang problema minsan, hindi sa mga ibang um, lupus victims, hindi pa nila alam na may lupus and there are certain limitations. Hindi ka pwede maarawan pag may lupus ka. Very dangerous. Actually, maarawan ka lang ng konti, magkakaroon ka na ng lagnat and other symptoms. And if you stay too long, there are cases where some have even experienced almost death from staying too long under the sun. So these are things that we fight every day with my wife, and that's why this fight is very important to me. Itong batas napaka-importante po sa akin dahil sa batas, nakalaan po sa batas na lahat po magiging bahagi po ng PhilHealth benefits ang diagnosis ng lupus. Napakahalaga po ang diagnosis at actually ngayon pa lang kinumitan ni SEC na isasama na niya sa PhilHealth, but at least pag naging batas na po, permanent forever, magiging permanent na po yung pagbibigay ng karagdagan benepisyo ng PhilHealth sa mga lupus patients. So malaking bagay talaga. And I can say from my experience with lupus that this law, if it passes, it will give life. It's a law that will give life, that will save lives. For sure, it will save lives because early diagnosis in the case of lupus saves lives. So I ask for your support. I thank you. Thank you for the chairman. Thank you for the Department of Health and all our resource persons. I ask for your support for this very important bill that I strongly believe that if we pass this bill, we will be able to save a lot of lives because of early detection, because of additional treatment. Hindi po biro ang treatment sa lupus. I've seen it firsthand. Lupus can be physically, emotionally, and financially debilitating. So, kailangan talaga natin bigyan ng suporta mga lupus victims, lalo na po galing sa national government.
Importante po yan, and I believe with additional support from national government and additional awareness, we can save many, many lives. It's a growing disease and that primarily affects women, and we will continue to battle this disease together. So again, thank you very much to all of you, and good morning po. Salamat, Senator Mark Villar, and of course to our President po ng Hope for Lupus Foundation, Congresswoman Emeline Aglipay Villar. Anyway, kanina po nandun ako sa nasunugan sa Muntinlupa. Pasalamat tayo, merong nagcha-champion po for lupus. Dito si Congresswoman and si Senator Mark Villar. Meron po lumapit sa akin na paano naman po yung merong mga epilepsy. Tulungan nyo naman po kami. Yung iba dyan ay wala naman pong access kung paano sila lumapit sa ating mga officials dito. Baka PhilHealth, DOH, ma-consider nyo rin po aside from dito sa case ng lupus. Ito naman po may mga epilepsy. Lumapit talaga sa akin kanina. Sabi nila, sir, tulungan nyo kami. Hirap kami sa bumili ng gamot. Mahal yung gamot ng merong mga epilepsy. At alam niyo naman po yung may sakit na epilepsy, bigla po yan, no? So baka masama na rin po ito kahit na walang magcha-champion for them. Ay isama na lang po nito. Wag na ho nating antayin na may lalapit po para sa atin. Anyway, for an orderly discussion, we shall discuss the following matters in order. Unahin na lang po natin ang ating Secretary of Health. Very busy po ito. Marami silang trabaho pa. At kailangan na niyang umalis after. So may we hear from Secretary Herbosa for the DOH presentation. Maraming salamat, Honorable Chair of the Committee on Health, to our Senator Mark Villar, advocate for lupus. Salamat po, naimbitahan niyo ako noon nung nilaunch ang Hope for Lupus Foundation. Ako po ay isang undersecretary din noon at maganda malaman na 10 taon na palang lumalaban ng foundation. At nung nakita ko yung batas na propose, sabi ko, kaya i-implement ang many of these on an administrative level. So yung testing, monitoring, and even some of the hospitalization, makover namin sa PhilHealth. So gagawin namin yon, pero mas maganda din talaga masa batas para kahit wala na ako dito, yung next Secretary of Health will continue to address lupus patients. Sa case kay Senator Bongo naman, gusto ko sana mag-report po ng mga progress ng Universal Healthcare Act. Ito ang batas na pinasa noong 2019 na sinasabi nyo nagkaroon ng COVID afterwards. Pakita ko yung mga salient features na nagawa. Noong 2019, napasa natin itong batas. May dalawa pong objective ito. One is to progressively realize universal healthcare through systems approach and real role delineation of stakeholders, and to ensure equitable access to quality, affordable healthcare and protection against financial risk. Yung sinasabi nyo, matagal nyo na ring dream na hindi nagagastos ang ating mga mamamayan. Susunod na slide po. Simple lang ang framework ng UHC. Nandito yung batas, minandate may nationally led interventions ng Department of Health, pero marami rin pong locally led yung ginagawa ng LGU. At ito yung mga reforma na nilagay natin dyan. Reforma sa service delivery, sa regulation, sa workforce, sa financing, at sa health promotion and governance. At itong sistema na to ginagawa natin para magkaroon tayo ng mas magandang health outcome, responsible health system, at saka financial risk protection. Ito yung mga pillar ng UHC. Madami na po tayong nagawa since napasa yung batas. Unang-una, sabi nyo nga, covered na lahat ng Pilipino, 100% sa PhilHealth. So kung hindi man sila narehistro pa, pag sila ay nagpunta sa aming mga ospital sa DOH, automatic i-rehistro po sila ng ating mga kababayan, ng ating mga health workers doon sa admitting orders din. Ang financial coverage based on the National Health Accounts as of 2024, tumaas na po ang ating financial, bumaba na ang out-of-pocket natin. So yung nilalabas ng ating kapwa Pilipino, bumaba from
47.9% to 42%. At yung government share sa health account sa bayarin tumaas na from 42% to 44%. Malaki po yung sa pamahalaan, pero yung private sector po kasi almost 51% ng ating healthcare. Kaya talagang nadadilute pa rin tayo. Ang isa pang maganda, yung service coverage natin, napalawak na natin. Dati, in 2019, 800 pesos per family lang ang gastos. Today, umaabot na sa 50,000 per individual. Pagkatapos, napataas na rin natin yung sa pag na-hospital, yung catastrophic illness package. Dati, in 2019, it was only 100,000. Ngayon po, umaabot tayo ng 1.4 million dun sa mga benefits na naipasa ng PhilHealth. Ito na yung tinatanong nyo, yung health facilities development kanina. So nakapagpatayo tayo ng additional 53 operational bukas centers at nakapagserbisyo na to sa 1,000,000 Pilipino. Tapos meron kaming programa, ang tawag namin Purok Kalusugan, primary healthcare. Nag-cover na kami ng 6,000 barangay or 28,000 puroks. Tapos nakapag-accredit na rin kami ng 3,000 mga registered primary care benefit team. So ito yung nasa universal healthcare. Itututok natin sa primary care rather than hospitalization para mas mura at maalagaan natin ang mga Pilipino. At mataas na po yung ating integration sites. 104 out of Itong primary care accredited, pwede nyo ma-explain ito sa kanila? Kasi doon sa batas, sinasabi na dapat yung primary care na nagdi-deliver ng care sa ating mga mamamayan ay may team na. So, accredited ng konsulta yan yakap na ngayon yung tinawag. Siguro papaliwanag ni mamaya ni President and CEO of PhilHealth. Yung konsulta dati pangalan, ngayon yakap na. Ito yung primary care benefit package ng PhilHealth. Saan po nila pwedeng ma-avail po ito? Nationwide na po yan. Ito yung mga nakapagpa-accredit na. Yung 31 million. Actually, sabi niya nga sa akin kanina, this is as of July. Actually, parang 33 million na. Ito yung ito yung sa dating e-consulta. Yes. Ito yung sinasabi natin na 27 million kanina. So naging 31 million na po ang registered. 31 as of July. So itong primary care accredited, saan po ito makikita? Nationwide po yan. Iba't ibang probinsya, mga primary care na nagsumali na dito sa programa. So ano pong sa mga accredited? Ilan po ang government dito, ilan ang private, ilan po ang kasama na rito yung Super Health Center? Kasama din po yung mga may Super Health Center na nagparehistro din po. So ano pong hanapin nilang signage na, pwede pa lang magpa-check up dyan. We can avail of yung 1,700 na primary care benefit. Primary care benefits na matatanggap mula sa PhilHealth. Ano ho bang hahanapin nila? Kasi baka hindi po alam ng mga kababayan natin. Kaya ako po yung nagtatanong sa inyo rin. Naniniwala ka ba na importante rin itong ID na ini-issue ng PhilHealth para may pakita sila doon na membro sila ng PhilHealth, hindi sila matakot magpa-check up? Yung mga nagrehistro po, pumayag yun na mag-computerize. Kaya diretso na yun. Pag tinatawag nilang first patient encounter, pag nagrehistro na sila doon, diretso na yun, alam na ng PhilHealth na miyembro na sila nung konsulta o na ngayon tawag yakap program. Isingit ko na lang, Dr. Mercado, ito bang mga 31.59 million registered Filipinos na mag-avail sa e-consulta o yakap program ng PhilHealth, ito ba sila may issuehan ng ID? Or ongoing ini-issuehan niyo po ng ID? Magandang umaga po, Chairman and Senator Mark Villar. Yes po, ang actual suma po namin ay nasa 32.78 million na po ang registered sa yakap program. At ang aming pong total accredited facilities ay 3,582. Out of that po, 2,839 ang nasa government, mostly po local government po ito.
at 743 po ang nasa private. Sa tala po namin, 92% na po ng kabuuang munisipyo at saka syudad sa buong Pilipinas ang may yakap clean.